Inireklamo ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng House of Representatives na imbestigahan din ang paggamit ng confidential funds ng Office of the President. Ito ay matapos makita ng state auditors na may pinakamalaking halagang nagamit para sa confidential at intelligence funds ang tanggapan ng Pangulo noong 2023. Ayan na. Oh. Akala ko nakita yung maling paggamit. Hindi naman pala maling paggamit. Malaki lang yung pondo pero hindi mali yung paggamit. Ah. Malaki lang yung pondo pero hindi po mali ang paggamit ng confidential funds. Wala pong mali dun. Diba? Nasilip. Akala ko nasilip kasi may mali. Wala naman pala. Ah. Wala naman. Bakit hahamunin mo yung kamera na imbestigahan yung confidential funds ni PBBM? Di ba nga, kayo na yung may sabi? Kayo na yung may sabi na hindi pwedeng imbestigahan yan kasi confidential nga eh. Confidential, bakit nyo iimbestigahan? Pwede lang po yan imbestigahan kung nasilip na may maling paggamit. Ha? Ang confidential funds ng Office of the President. Eh wala eh. Nasilip nyo lang na malaki yung pondo. Eh ano ngayon? Hindi naman mali yung paggamit. Diba? Oh. Hindi naman mali yung paggamit. Kaya nga confidential funds, bawal imbestigahan. Si Harry Roque na yung nagsabi niyan. Confidential nga eh. Pwede mo lang yan pahimasukan kung mali na yung paggamit. Hindi naman mali eh. Yeah, hindi naman mali. Walang mali. So bakit nyo may pahamon-hamon ka pa? O hinahamon kita, humarap ka sa mga pag pinapatawag ka, wag kang mag-resort lang. O hinahamon kita na pag may bagyo sa Sara Duterte dapat nandyan ka, hindi ka nagre-resort. Mahina kasi, mahina. May pahamon-hamon ka pa, mahina ka naman dito. Wag nga kami. Sinabi ni VP Duterte, hindi lang ang kanyang tanggapan ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga miyembro ng Kamara kung nais nilang magpasa ng batas patungkol sa paggamit ng mga confidential fund. Dapat sa'yo lang ang tutukan ng Kamara kasi ikaw yung may kapalpakan sa confidential funds. Kasi ayon sa mga nasagap kong balita, expert ka. Pagdating sa confidential funds, hinihigop mo lahat. Hinihigop mo lahat. Ikaw yung may kapalpakan. So huwag ka mandadamay na kailangan imbestigahan to. Walang palpak dun. Ikaw yung palpak. Ikaw yung palpak. Ikaw yung mali. Diba? Kayo, ano sa tingin nyo? Kailangan pa bang imbestigahan yung opisina ng Pangulo? Office of the Vice President? Office of the President, kailangan mo imbestigahan? Malinis naman. Paano pa? Dapat hindi na lang confidential yung tawag dyan kung iimbestigahan lang din naman. Diba? Malinis nga eh. Malinis nga eh. Tuloy. If you are in aid of legislation and want to legislate about confidential funds, you do not target one office and terrorize and torment. Tina-target yung opisina mo kasi palpa ka. Palpa ka. Kasi kung malinis ang paggastos mo sa confi funds na yan, dapat hindi ka tagtad ng kaso ngayon. Sa sobrang palikero ni Digong noon, ayun, daming ng Tatay Digong. Ano daw? Tuloy. Employees of that office. What you do is you do a sampling, a random sampling of the offices who have confidential funds. Ayan So, kung kayo po yung tatanungin mga pre, pabor po ba kayo? Binalikan ko lang po ang video ito kasi
hindi po ako pabor sa sinasabi ni Sara Duterte. Hindi ako pabor. Binalikan po natin 'to. Kasi mukhang may pahamon-hamon pa siya sa kamera para yung kanyang problema matabunan. Kasi kung marami pong iimbestigahan ng kamera, magkakaletse-letse na, mabibisi na, sobrang busy na. Yung imbis na araw na 'to para kay Sara Duterte iimbestigahan, hindi na kasi halo-halo na nga, 'Di ba? Binalikan ko lang po itong video na 'to kasi, hindi ko nagustuhan. Nakita ko ulit, Nakita ko ulit. So sabi ko, mukhang, mabuti naman 'no, at, hindi nagtagumpay si Sara sa hamon niya. Hindi napagbigyan, 'di ba? Mabuti naman po at hindi napagbigyan. Ngayon mga pre, eto na. Idugtong po natin ito. Idugtong po natin ito, itong about kay Sara Duterte. Okay? About dito sa Chucky. Na tinawag siya ni Attorney Claire Castro na kamukha niya si Chucky. Okay? Matagal nang may isang mundo na hindi gustong makita ng publiko. Isang universo o universe kung saan ang mga nagkunwaring tagapagligtas, sila pala ang lumikha ng halimaw. Welcome to the Chuckyverse. Ayan welcome po lahat. Sa Chuckyverse, malinaw ang pattern. Walang inosente, walang biktima. Lahat may papel. Lahat may pakinabang. Hindi ito simpleng panlalait. Ito ay character dissection. At sa sentro ng lahat ng ito, ang tinatawag ng marami bilang ama ng Chucky. Sino yung ama ng Chucky? Isang leader na sa tagal ng panahon, naging eksperto sa pagkilos sa kadiliman. Sa pagkilos sa dilim. Kung naalala nyo, kung nanonood kayo ng Naruto, si Danzo, kumikilos sa dilim. Kilala niyo si Danzo? Press 1 sa mga nakakilala kay Danzo. Siya po ang ama ni Chucky. Press 1 nga, sino nakakilala kay Danzo? Press 1 nga para malaman ko naman. Ay, salamat po kay Baby Leonora. Salamat po sa iyong pakulay dyan. So, ganun po ang galawan ni ng kalaban ni PBBM. Ayan hindi direktang humahawak, pero siyang nagdedirekta. Mula Malampaya hanggang Farmally. Mula DPWH controversies hanggang sa usapang illegal drugs. Iisa ang hulma. Iisang hulma. May gumagawa, may naglilinis, at may hindi kailanman nahahawakan. Sa harap ng kamera, matapang, palaban, palamura, mayabang. Pero kapag dumating ang oras ng totoong pananagutan, biglang tahimik. Biglang wala sa eksena. Hindi siya nakapurma. Hindi siya nakaligtas. At higit sa lahat, hindi siya sinundan ng sarili niyang nilikha. Kung pelikula po ito ang eksenang iniwan ng mga anak ang kanilang ama. Walang rescue, walang hero moment, walang dramatic comeback. Ang natira, isang karakter na iniwan ng sariling sistemang siya mismo ang bumuo. Si Chuckyverse ay malinaw ang aral. Kapag ginamit mo ang kapangyarihan para kontrolin ang lahat, darating ang araw na wala nang kakampi kahit isa. Diba? Si tatay nila, mayabang sa kamera, matapang, diba? Mahangin. Pero pagdating kay General Torre, siya po ay tiklo.
Nakakahiya. Nakakahiya. Tatay nila noon, mayor, naging presidente. Ha? Bumaba sa pagka-presidente. Tumakbong mayor. Di na lang dahig. Ang ending, naging karton. Si General Torre lang pala yung katapat. Nakakahiya. Kaya sabay-sabay po nating isigaw ngayon. Tatay mo karton. Tatay mo karton. Tatay mo karton. Isa ba? Hey, hey, go! Tatay mo karton. Tatay mo karton. Tatay mo karton. Ah! Tatay mo karton. Tatay mo karton. Tatay mo karton. Oh, di ba? Mayabang. Ang ending, ayari. Ha? Naging karton. Simula sa pagiging mayor, naging presidente, hinuli, naging karton. Ang sakit. Ang sakit, no? Hindi, katanggap-tanggap, men. Oh. Hindi po ito, katanggap-tanggap. Kayo, ano sa tingin nyo? Anong tingin nyo dito? Anong reaction dito? Comment down below. And bago po tayo mag-move sa next topic, ayan, nasa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, kalimbangin nyo na yan, mag-like na po kayo dyan para maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok tayo dyan, may Facebook tayo dyan, ha? Kalimbangin nyo na po yan, mag-like na po kayo dyan. Ayan. Next topic agad.